Magandang araw po ulit sa inyong lahat, mga ka-research. So far, ituloy natin ngayon ang ating pananaliksik at pagpapatuloy ng research and investigation doon sa Genesis account. Last time, ang huli natin na pag-usapan at na-investigate ay yung two accounts of creation. At assignment nga dapat ninyo yung Noah's flood sa Genesis kasi mayroon din siyang halos two accounts din, two story. Dalawang klaseng istorya ng Noah's flood sa Genesis. So ngayon itutuloy natin mga ka-research ang iniwan nating tanong. Saan ba nanggagaling ang dalawang account ng creation at yung dalawang istorya ng Noah's flood sa Genesis? At meron ba talagang dalawang istorya ng Noah's flood sa Genesis? Ano bang pagkakaiba nito? Sa creation, nakita naman natin at na-discuss na. So ituloy natin ngayon. And welcome. Sit tight, huwag kayong magagalit sa mga ating bashers at sa mga debunkers natin at sa mga naiinis. Huwag kayong mainis. Tuloy lang ang ating pag-research. Tuloy natin ha. Sige po. Okay, as an introduction, kailangan mo na maintindihan natin ang books ng Tanakh. Yung Tanakh, alam nyo naman siguro na ang Old Testament, Tanakh. Ang Old Testament ay pag-aari ng mga Hudyo, Israelite sa kanila yan. At tayo, ang aaralin natin ngayon, ang itutuloy nating pag-aaral is nasa Genesis pa lang tayo. Under yan ng Torah law. Kasi sa kanila, classify nila na tatlong klase ang books of Tanakh. Okay, ito yung Torah. Andito nga yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And then yung book of prophets nila, Nevim, yan yung Joshua, Judges, etc. So sa kanila natin ito i-discuss. Then yung isa, yung writings naman, mga kasulatan like Psalms, ang tawag nila Ketuvim. Okay? Yung Proverbs, yung Job, si Job, Songs of Songs, etc., etc. Okay, ngayon ang focus muna natin is Genesis. Kaya ko lang ito pinakita para alam nyo na nag-uumpisa pa lang tayo. Wala pa tayo. Nasa start pa lang tayo ng Old Testament, which is Genesis. Naku po, hindi pa tayo nakakagalaw. Sige, tuloy lang natin, ha? Huwag kayong magsawa. Habang ako ay may buhay at kalakasan, eh, sige lang. Dahil later on, ako ay magiging busy. So, pasingit-singit lang ito. So, again, dito tayo sa Genesis. Ang tawag dito, under ito ng Torah or Pentateuch. Ayan, Pentateuch. Alam niyo na itong Pentateuch, di ba? So ngayon nagtitingnan natin yung two accounts of Noah's flood. There are two distinct accounts or traditions of Noah's flood in the Bible. Okay, interwoven. Ano bang interwoven? Pinagtahi-tahi, pinagtagpi-tagpi into the single Genesis narrative we read today. So, ano kaya? Naintindihan kaya ito? Ang ibig sabihin, pinagtahi-tahi. Pero yung dalawang distinct account na pinagsama lang para maging single narrative, para isa lang ang narrative nila. Para pag binasa natin, parang isa lang ang labas, ang narrative. Ako po, mga kapatid alam ko may mga kapatid na hindi masyado sa English, lalo na yung dyan sa mga baryo-baryo. Kumusta kayo dyan mga kapatid sa Cebu? Kawawa naman ang nangyari dyan na medyo nakakabagbag ng damdamin. Nakita ko ang kalagayan ng mga ka-research natin dyan, mga kapatao natin. Anyway, tuloy lang tayo. So ngayon, paano nalaman na mayroong dalawang distinct na account or tradition sa Noah's flood sa Bible? Nalaman ito dahil ang scholar na using a documentary hypothesis na-identify nila yung mga sources. Ibig sabihin maraming sources kasi nito. Kasi kung isang source lang ito, eh di dapat isa lang ang narrative. Walang kailangang ipagtahi-tahiin or interwoven, no? So maraming sources ito. Meron silang mga major sources na na-identify, yung J source and P source. J ang tawag doon Yahwist source and P yun yung priestly sources.
of the documentary hypothesis. Actually, apat po ang major sources. Pero sa ibang ano na natin yan, sa ibang araw na natin pag-uusapan, focus muna tayo dito sa J saka sa P. Although kung kayo po ay nakikinig ng maigi doon sa mga nakauna nating mga ano, magkaka-idea na kayo na kung ilan talaga ang major sources. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, apat ang major sources. Marami pang mga sources pero mga minor na lang yun ang talagang identified ng mga scholars through the years. Ha? Through the years, you never let me down. Through the years, ang apat na major na nakita nila yung dalawa nga doon sa apat yung J and P sources. Actually, meron tinatawag na Elohim sources. E source naman. And may mga tinatawag na reductionist. O yun, apat na bigay ko na sa inyo. So, yun ang magpapaliwanag why there appear to be duplicate or differing details in Genesis 6:9. Okay. So, anong Pentateuch uli? Very important. Ang Pentateuch, ito yung 5 books. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan. So, bakit natin in-emphasize yan? Dahil itong lima na to ang foundation or Tanakh ng Old Testament ng Hebrew at nating ginagamit nating mga Christians, no? Yung mga Christian. Ang kanilang pundasyon talaga, pinanggagaling, ang pinaka-foundation ay itong Pentateuch na tinatawag, Tanakh. Yan. Binaro yan, nakisawsaw tayo sa Israel. Okay, inirelate natin ang pagdating ni Kristo sa Old Testament, sa Pentateuch, sa Tanakh, sa Torah. Okay? So ito yung sa kanan, nandito makikita nyo yung biblical date, yung authorship of the Pentateuch. O, magbibigay ako ng PDF file, silipin nyo na lang ito. Pwede nyo i-Google ito, i-Google AI, i-Chat GPT, etc. Perplexity AI, makikita nyo naman yan. Then later ituturo ko saan-saang mga sources ako nagre-research kasi hindi pwedeng panay tayo ChatGPT. Huwag kayong magtiwala masyado sa ChatGPT. Mababash lang kayo doon kasi naglalabas yun ng mga maling information. Kailangan natin yung actual. Next, ano naman ang differences in Noah's flood? Hindi ko na i-high level ko na ito kasi dapat nakita nyo na ito, assignment nyo na ito eh. Sa Noah's flood, yun nga ang binabanggit natin, merong Yahwist version at may priestly version na pinagsama. Ibig sabihin, ang source nito, yung mga tagasulat ni YHWH. Nung una, ito naman, priestly, mga inayos nila, mga priest ito sa templo, na inayos nila, pinakinis ang ulat. No? Inayos nila yung Noah's flood na narration. So si Yahweh, of course, dahil Yahweh yan, makikita nyo lahat ng kasulatan niyan, YHWH or the Lord. 'Di ba? Maraming nagre-refer dito the Lord, maraming nang-aaway sa akin kasi sabi no, 'di ba Lord 'yan, si YHWH 'yan. So pagka gano'n na sinasabihan ako ng gano'n, mostly ang reference na kanilang talagang binibigyan ng emphasis ay yung Yahwist. Kasi nga sa Yahwist sources nga ay si YHWH which is naiintindihan naman natin 'yon. Okay? Pero hindi lang naman kasi 'yun ang source, maraming sources. Okay? Sa priestly source naman, bihira mo mabasa yung word na YHWH, halos wala. Bakit? Kasi nga Elohim ang gamit nila. Kaya makikita nyo, distinct nagkakaiba. O dito, bakit nag-flood? Human wickedness, sabi ni YHWH, and corruption. Sa priestly source naman, violence and moral corruption. So sa corruption, medyo nagkakaisa naman sila. Sa number of animals, sa Yahweh source, 7 pairs of clean animals and 1 pair of unclean animals ang pinaprepare kay Noe. Pero sa priestly source, dalawa of every kind. So nandito naman yung verses, i-double check nyo na lang. Yung duration ng flood naman sa Yahweh source, 40 days and 40 nights. Kay priestly source naman, 150 days. Nandiyan naman ang verses uli. Okay. Kay Yahweh, ang baha galing sa ulan. Kay kay priestly, hindi. Galing sa bukal, sa ilalim. Nagbumukas. Of course, umulan din kasi windows of heaven nagbukas din.
pero may mga water from the deep fountains nagbukas. So galing dun sa ilalim. So dito naman, anong role ni Noah? Sumunod siya sa Diyos at inipon niya yung kanyang pamilya at mga animals. While dito sa kabila, pag binasa nyo, mostly makikita nyo may precise na instruction si Elohim kay Noah. Okay? Sa Yahweh Source, ang timeline, pag tinignan nyo yung style ng timeline, yung focus niya, medyo simple at mas simple saka medyo dramatic ang narrative. While dito kay Priestley, chronological, dated, may month, eksakto ang mga sukat. So makikita nyo, maayos ang kay Priestley source. Okay. Ano naman ang God's personality dito? Kasi may dalawang parang pinapakitang personality ang Diyos. Sa Yahweh, more human-like. Grieve, nakakaamoy. Kasi di ba nag-amoy siya ng sacrifice ni Noah afterwards. Dito naman sa priestly source, more transcendent, formal, and structured yung Diyos dito. Wala siyang parang human-like attributes or characteristics. Dito naman, ang Diyos in terms of covenant and sign, ang nangako dito ang Diyos, hindi na niya uli sisirain ang buhay ng mga tao. Yan si YHWH. Sa kabila naman, ang formal covenant niya dito na ginamit niya is sign of the rainbow, sabi. Dito sa kaliwa, pangako. Ang pangako, ang sabi ng Diyos, nangako ang pinaka-covenant. Dito naman, ang pinaka-covenant, signs, rainbow. Okay? Kay Priestley. Tapos ang ending, the Lord or YHWH smelled a pleasing aroma from Noah's sacrifice. So naamoy niya yung literal ito pleasing aroma. Aroma pleasing yan literal po yan na naamoy. So may sabi ko nga sa inyo, based dun sa mga initial investigation natin, may parang human-like attribute si YHWH. Then sa kabila, God blesses Noah and his sons, repeats creation mandate. Ano bang creation mandate? Magpakahumayo kayo at magpakarami. So yun, anuhin nyo na lang ito. Very high level lang, hindi ko na masyadong di-discuss. Ngayon tatanungin nyo, Doc J, saan ka ba? Ano ba ang stand mo dyan? Ano ba yung stand? Ano ba stand mo dyan? So ito yung sa akin, kung as a researcher, papaniwalaan ko yung pareho. Okay, at hahanapin ko yan. I-research ko yan maigi. Papaniwalaan ko muna pareho yan as a researcher. As a Christian naman, halimbawa, as a Christian, hindi ako nagre-research pa. As a Christian, ang papaniwalaan ko yung priestly. Pero kung Hudyo naman ako, syempre, ang Diyos ko si YHWH, ang papaniwalaan ko yung Yahweh. Yun yung foundation ko eh. Ngayon, as a Christian, bakit hindi yung YHWH ang papaniwalaan ko? Bakit priestly? May mga verses ako na as a Christian, pwede kong i-prove na bilang Kristiyano na tama yung sa priestly. Ito, example. Dito kasi sa distraction phase, kumuha na ako ng isa. Hindi ko na nilagay yung ugali ni YHWH versus Ama kasi maraming nagagalit, wag na doon. Dito na tayo sa actual na manifestation na lang. Okay, sa aspect distraction phase, dito sinasabi all flesh died. The Lord shut him in blah 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 blah. So ito actually pag binasa nyo yan, all breathing or all living things in the dry land died. Died. Dito sa priestly source, walang sinabi na all flesh died or all died. Walang sinabing gano'n. Kasi may overlapping ito eh. Pinag-mix kasi ito eh. Sasabihin nyo, Doc J, isa lang yan. Hindi. Kaya yan na isa kasi ginawang isang narrative pero separate sources yan. Okay? Kaya nga, kahit anong gawin nila, kahit anong gawin na pag singleize tuloy, pag summarize na pag mimix ng isa may nakakalusot at nakakalusot pa rin na pagkakaiba. Kasi mahirap talaga yun i-reconcile kung magkaiba ang source niyan. Kaya may lulusot at lulusot, lalabas at lalabas yan na iba. Yun naman ang totoo. Okay. So, balik tayo dito
So ako bilang Kristiyano, kung Kristiyano ako ano, ako ay Kristiyano ano, ay alisin ko muna yung sombrero ko ng researcher. Bias muna ako, Kristiyano muna ako. Ang paniniwalaan ko si priestly source kasi walang sinabing all flesh died or all living things died, blah blah blah. Bakit? Ang unang paniwala natin, 'di ba, kaya nagbaha talaga ang primary dapat patayin do'n mga higante, kaya kailangan taasan yung tubig. O pero namatay ba mga higante after ng baha? Hindi. May record kasi 'pag binaba mo lang sa 6:4, sabi, ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon, yung bago mag-Great Flood. At gayon din pagkatapos ng mga yaon, pagkatapos ng Great Flood, nang ang mga anak ng Diyos ay makisama sa mga anak na babae at ng mga tao, at mga anak ay ipinanganak sa kanila, ang mga ito ang naging makapangyarihang lalaki ng mga bantog ng unang panahon. Binasa ko lang diretso. Pero ito yung mga giant, ito yung mga Nephilim. Sabi, these were giants in the earth in those days, Noah's days, the flood, and also after the flood. Okay? So meron pa ring ah habitant sa dry land. Basahin niyo na lang ha kasi dito dry land nakalagay eh. Dry land na nabuhay after. Okay? So dito sinabi lahat patay. Dito walang binanggit. Sinabi lang na-cover ng malaking dilubyo or ng baha ay ng tubig. So wala siyang sinabi na patay lahat. Which is sa 6:4, ginagamit din naman natin, may lumalabas, may mga nabuhay talaga na giants pa after. Okay? O wag niyo na akong debatehin diyan kasi ano ko naman 'yan eh. Sabi ko sa inyo as a Christian 'yan yung paniwala ko. Okay, tatanggalin ko na uli pagiging Kristiyano muna at pagiging Hudyo. Balik tayo sa pagkaka-research as a researcher na. So, after the giants, after the flood, ano, ito additional ano lang ito, mga verses, yung after the flood na patunay, pati later generation na may mga higante na nabuhay. Pakibasa nyo na lang po at hindi ko na ito i-discuss. Ito dapat ang trabaho nyo. Next, tanong na natin. Punta na tayo sa tanong natin. Bakit ba may magkakaibang account sa Genesis Old Testament? Bakit? Ito na lang, yung account of creation na lang tsaka Noah's flood. Yan muna pag-usapan natin. Baka 'pag may singit na topic ma-excite na naman kayo mga ka-research. So dun lang muna tayo mag-focus. Ganito kasi 'yan mga kapatid, mga tawag nito ka-research. Ano example ng overlap? Kukuha tayo ng example na overlap dito sa Genesis. Yung sa priestly, dalawa. Yung sa Yahwist, 7. Yun yung kanina. So, overlap yan ha, magkaiba. So, medyo malilito dyan yung reader. So, bakit? These conflicting numbers, two of every kind versus 7 pairs of clean animals, indicate that two independent flood stories were combined by late editors. Ito yung tinatawag na reductors into the single Genesis account we have today. So tinry nila, pinilit nila yan na i-reconcile. Dalawang source yan. Okay. Itong sa kanan na nakikita nyo, ito yung four major sources of the Pentateuch. Ha? Ito na yung parang sa haba-haba ng pag-aaral nila kasi maraming sources. Ito na ang tiningnan nila na mas reliable na major sources. Ito yung Yahwist, yung na-discuss natin kanina, priestly sources, Elohist sources, and Deuteronomist sources. Yan. Galing ito sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Wala tayong kinalaman dito. Nakikabit lang tayo dyan. So, sila talaga ang gumawa ng mga pag-aaral niyan plus yung mga western churches na ngayon tumulong na sila kasi 'di ba may mga nakarating na sa west at ginawang foundation na ito ng mga Kristiyano. So napag-agrihan, nakita naman nila via ang nag-aaral nito hindi naman related yung iba related sa religion, talagang scholar lang sila, parang researcher lang din, inaral nila paano ba nangyari, bakit napakadaming version, bakit isa lang version pero pag binasa mo nakakalito kasi iba-iba ng sinasabi. Ito ang dahilan, may iba-iba kasi ang sources. Kaya walang seryoso na biblical scholar na magde-deny na
ang Pentateuch ay isa lang ang source. Clear naman na yan ngayon, kahit i-research nyo na yan, makikita at mababasa nyo na yan. In fact, sa YouTube, nagkalat yan eh. Kung hindi lang tayo tamad sa YouTube, may makikita tayo. Although ako, ayoko laging mag-rely sa YouTube kasi mas maganda bine-verify natin doon sa pinaka-source mismo. Later, papakita ko sa inyo paano ko bine-verify itong iba dito. Next, ganito kasi ang nangyari. 'Di ba na-discuss, pahapyawan ko na rin ito last time, yung sa timeline ni YHWH, kung talagang pinapakinggan yung maigi yun, may marami kayong ma-extract doon. So, ang early oral and written sources, early oral ang sources, sabi-sabi lang. Tawag doon, kwento-kwento. So pinagsama nila plus yung ibang mga nakasulat. May mga nakasulat sa ano, 'di ba, sa scroll. So kinumbine nila 'yon. Kaya nga ang una talaga na source, na major source via 922 BCE itong Yahwist, YHWH source, J source and Elohist source. Kaya nahihilo kayo, bakit dito may YHWH the Lord God, dito sa kabila Elohim, ano ba talaga? Bakit pa iba-iba? Kasi magkaiba ng sources. Then pag 722 BCE, ito na, pumasok na yung kinumbine na nila ang J tsaka E source. Kaya hilong-hilo na tayo, 'di ba? May Elohim, may YHWH, ano ba talaga? So kinumbine. Plus meron pang mga dinagdag na ibang sources, lalo na yung Deuteronomy, iba ang source naman nun. Tapos itong priestly, okay, nagkaroon ng priestly source, inayos, medyo maayos itong priestly source. Then by 539 BCE, wala pa ang Panginoong Kristo nito mga kapatid, BCE yan. Pinag-combine na nila yung J source, E source, P source, D source. Yan. So, ito ang tinatawag dito na Bible Documentary Hypothesis. Ibig sabihin lang niyan, paano, hypothesis kung paano na-combine. Kung papaano, di natin alam, baka may iba pang major, pero ito lang ang tinutukan, 4. Kasi ang napakadaming sources. Itong 4 lang ang in-establish na lang ng tao, ng mga nag-aaral na major. Kaya hypothesis lang. Ibig sabihin, not necessarily hypothesis na hindi totoo. Totoo to. Ang sinasabing hypothesis dito, kung ilan ba talaga ang sources. Pero dito kasi, ang major na lumalabas, 4. 4. JEPD. Pero marami pang sources. Pero 4 na lang ang kinuha. Kaya lang sinasabi hypothesis para hindi naman maano, parang ma-discredit ba yung iba? Hindi naman. Para kasi hindi yun ma-discredit. Kasi pag sinabi mong 4 lang, hindi na yung hypothetical, ano, ano yan, parang discredited na yung iba, which is hindi naman, totoo din naman yung sulat ng iba, yung mga scroll. So by 400 BCE, ayun, malinis, kuminis na ang kanilang Tanakh, ang Torah, ang Old Testament. Ito na ang naging foundation ng mga Kristiyano. Na ito naman ang sinusunod hanggang ngayon ng mga Hudyo. Okay, sana clear yan. Tingnan nga natin itong J. Pellegrino teaching. Tingnan natin itong, silipin natin itong ano. Web link na to. Yan, puntahan natin itong documentary hypothesis. Ayan, nandito ko to kinuha yung diagram. Nakatamad kasi gumawa ng diagram. Ayan, nakikita nyo J or Jawis, Jerusalem source, Ephraimitic source, E, priestly source. Ayan, no? So J and E were joined, pinagsama after the fall of the North Kingdom. Minerge nila. Okay. So on and so forth. Ayan, may mga ito, binigay ko na yung link para isilipin niyo na lang. So nandito yung ano niya, nandito yung kanyang diagram. Okay? Yung mga sources, dito lang tayo sa creation of ano ha. Saka na tayo diyan sa iba. Hindi ko alam kung madadaanan pa natin yan kasi mas maganda kayo na niyan ang maka-discover. Okay. Ito ang sinasabi. The main problem, kinikriticize din ito, no?
Well, the documentary hypothesis dominated biblical scholarship, especially in the US throughout the 20th century. It came under more critical scrutiny during the 1980s and is today no longer quite so dominant as it was. No serious biblical scholar denied the idea that the origins of the Pentateuch lie with multiple sources. So hindi na pinag-uusapan kung single or multiple ang sources. Instead, it's the number and identity which is more generally debated now than it was 50 years ago. Ang pinag-uusapan na ngayon, hindi, more than four ang number niyan. At meron pa diyang mas reliable na identity. Kasi ito, apat na identity lang, di ba? Meron pang mas reliable diyan. Hindi, ayun na lang dinidebatehan ngayon. Pero ang generally accepted, apat ang major. Mm. The main problem is that the documentary hypothesis tends to assume separate, complete books being brought together by multiple editors over time. This is difficult to reconcile with the text we have because scholars acknowledge that the numerous editors and redactors of this text should have done a better job of creating a consistent work from their sources. Marami kasi yan. So, but it's precisely the inconsistencies which led scholars to develop conclusions that multiple sources were used. Okay? So nag-aaway-away sila, sabi nila, "Hindi, isang source lang 'yan." Kaso sabi nila, hindi man pinayos yung pag-ano, yung pag-text nila, pag-redact. Kaya tuloy parang lumalabas multiple sources. Most targeted reservations about the documentary hypothesis don't argue for fewer sources, but about how these sources and potentially others are characterized. So, pinag-uusapan pa rin nila hanggang ngayon kung ilan kasi madami pa 'yan, eh. Napakadami niyan. Meron dito nagsasabi, itong isang ano dito merong isang, source na sinasabi niya denigrate yung Judaism, na dine-deviate yung modern Protestantism. Nag-aaway-away din sila, nasasabi nila later corrupted, which is ako naman naniniwala talaga ako corrupted na 'yan. Hindi yan puwedeng hindi yan corrupted. Para malaman natin 'yan, kailangan natin 'yan i-source out or alamin yung pinag-umpisahan niyan. Hmm. Oh, it needs to be remembered, sabi ni Christine Hayes, that the documentary hypothesis is only a hypothesis. Okay? So, wag mag-away-away kung ilan man yan. Basta hypothesis lang yung apat na major na documentary. Sila kasi, ginawa nila sa documentary hypothesis, apat lang nilagay. Magkakagulo talaga. Meron pang ibang source. Sabi niya, huwag kayong mag-away-away. Ang importante dito, sabi niya, and a useful one, and I certainly have it used myself, but none of the sources posited by the critical scholars have been found independently. So we have no copy of J source, walang copy ng YHW source, walang copy ng E source, walang copy ng P or D itself. So these reconstructions are based on guesses. Wala naman kasi talaga, so may kopya ba yung original na P? May original ba na E? Wala. So ni-reconstruct lang nila based on accurate guesses lang, parang tawag nun? Near accurate guess. Some of them are excellent guesses, very well supported by evidence. Oh. Kaya nga sabi ko, inayos talaga yun kasi pwede mong pag ilabas na ganun, susuportahan mo ng evidence galing din sa Bible, yung intuition mo or yung hypothesis mo. But some of them are not, walang evidence. Some of the criteria invoked for separating the sources are truly arbitrary and extraordinarily subjective. They are sometimes based on all sorts of unfounded assumption about the way texts were composed in antiquity. And the more that we learn about how texts in antiquity were composed, we realize, for example, that it's perhaps not unusual for a text to use two different terms for the same thing within one story. Since we find texts in the 16th, 17th centuries BCE on one tablet using two different terms to connote the same thing. So itong problema, ito ngayon ang re-resolve natin. Okay? So while there is no new theory or hypothesis about the construction of the Pentateuch to supplant the documentary hypothesis, contemporary scholars have been less interested in embracing it wholesale. So yung ibang scholar, hindi naman sila naniniwala na apat lang o yan lang talaga ang sources na major sources na sinasabi ng documentary hypothesis.
Kahit naman ako hindi naniniwala, meron pang iba, marami pa yan. Okay? So, balik tayo doon. So, ito lang yun. Ito kasi baka yung iba baka may umalma na medyo advanced na ang pag-research. Sabihin, Doc G, bakit apat lang yan? Meron pang mga ganitong sources, meron pang mga ganyan. Apat lang yan based sa documentary hypothesis. Ito lang yung major kasi na nakita nila. Although sinasabi pa rin nga wala rin silang hawak na nakatunayan na may J, may E, may D, may P na ano, yung pinaka una-una pang original na sulat, wala talaga. Ang meron sila yung mga later na ano na, parang nirisulat na lang. Okay? O, ano na tayo? Punta na tayo sa detective work. O, ngayon, paano yun? Ang gulo. Alamin na lang natin siguro, okay, saan kinuha or ano ang reference? Ano ang reference? Anong reference ang ginamit ng mga multiple sources? Kaya nagkaroon ng pagkakaiba-iba. Kasi one way na we have to accept is marami talagang sources, kaya nga nagkakaiba-iba. And one way na we have to accept, may great flood, may Noah's flood talaga. Huwag na natin pagdebatehan yan kung wala o meron. Meron talaga. Then may creation story talaga, huwag na nating debatehan. Ang alamin na lang natin bakit nagkaiba-iba. At kahit sa Torah o sa Tanakh, nagkagulo-gulo sila. Bakit nagkaganon, 'di ba? Hanggang ngayon kakabasa lang natin pinagdidebatehan pa rin ng mga scholar yung iba. Pero generally accepted, yung apat na yun, yun na talaga yung source. Okay? O ngayon, saan kinuha yung anong ginamit na multiple sources nitong apat na source na ito? Anong ginamit nila para isulat nila yon? Tuloy na detective work natin kasi ito talaga alamin natin eh. Siguro umpisahan natin sa Biblia kasi Biblia. Punta tayo sa mismong Jerusalem kasi sa kanila yan eh. At gamitin natin ang Biblia na maka-YHWH para hindi mabawasan yung mga aaway sa akin. Gamitin na natin yung YHWH na Bible ha. Oh, ito, example comparison, bakit natin gagamitin yung The New Jerusalem Bible. Okay, okay. The New Jerusalem Bible, i-google nyo na lang kung bakit isa sa pinaka-reliable na Bible ito. Una, the complete text of the ancient canon of the scriptures nandito, standard edition. Isa sa dahilan ba't ito na rin ang ginamit ko is para sa ating mga Yahwist, sa mga naniniwalang ang Diyos nila, na ama nila ay si YHWH. So wala tayong inaatake dito, we respect kung ang gusto nilang Diyos o gusto mong Diyos ay si YHWH, it's fine. It's just not ako, hindi ko yun Diyos ha, hindi ko yun ama. Hindi ko ama si Yahweh. Kung ang ama mo ay si Yahweh at nire-relate mo siya na si Yahweh ay sa Panginoong Hesus, yung sinasabi ni Panginoong Hesus na ipinapakilala na yun yung ama, that's fine. Opinion mo yan eh. Wala namang maling opinion eh. O ako naman, sa akin, kung sabihin mo, opinion ko, hindi si YHWH ang aking ama. Ngayon, para lang mabawasan ang basher at saka magkapag-isip ng mabuti yung mga nagde-debunk o kaya mabawasan yung gastos muna nila kakagawa nila ng debunking yung oras at panahon, ang ginamit ko na ay YHWH na Bible. So makikita nyo yung New Jerusalem Bible, specified yung Yahweh. Yahweh is my shepherd, I lack nothing, sabi sa Psalm 23:1. While yung iba is dinadaan pa sa the Lord, hindi pa dinidiretsa. Like sa New American Bible, saka sa King James, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, sa New Jerusalem Bible, Yahweh is my shepherd, I lack nothing. So meaning ito, wala itong biases kay Yahweh. Ha? Walang bias ito kay Yahweh kasi nga si Yahweh ang pinopromote dito at ito ay the New Jerusalem Bible. Okay. Nga, balik na tayo dun sa detective work. Saan kinuha or anong reference ang ginamit ng mga multiple sources kaya nagkaroon ng pagkakaiba-iba? Alam naman natin, di ba, na multiple sources. O, basahin natin. Dito kasi sa New Jerusalem Bible, particularly in its introductions and footnotes to Genesis 1:11. Take note, Genesis pa lang tayo, so hanggang Genesis lang tayo. Wala muna sana magtanong ng ibang aklat ha. Genesis muna tayo. So, Genesis 1:11 explicitly acknowledges parallel between the early chapters of Genesis and ancient Near Eastern
including Mesopotamian myths and traditions. Okay. May sinasabi siya dito na may mga footnotes saka sa introduction pa lang ng New Jerusalem Bible, sinasabi na niya may pagkakapareho. Explicitly inacknowledge niya yung Eastern myths and tradition, including Mesopotamian. Okay, ano ba 'to? Tingnan natin ano 'yan. Okay, tingnan natin yung mga introduction, Kuha lang tayo ng dalawang slide. So, New Jerusalem Bible Introduction to Genesis. In the introduction to Genesis, the editors explained that Genesis 1:11 reflects a theological reworking of older Near Eastern traditions. What? Theological reworking of older New Eastern tradition. Ni-rework nila yung older Near Eastern traditions. Ano ba sabi nila? These chapters, Genesis 1 to 11, are prehistory. They used traditional Near Eastern themes and images to express Israel's faith in the one God, Creator and Lord of all. Okay. New Jerusalem Bible Introduction to Genesis 1985 edition. This statement alone confirms that the New Jerusalem Bible acknowledges that parts of Genesis are rooted in the same cultural milieu as ancient Mesopotamian writings. Okay. So, ito yung sa Genesis. Sa creation, sabi niya, the NJB footnotes on Genesis 1 to 24, 1 to 2 and 4 highlight cosmic or order emerging from chaos, which is directly comparable to the Babylonian Enoma Elish. Okay? This implicitly references the Enuma Elish which describe Marduk's victory over Tiamat, chaos atim. Israel reinterprets monotheistically. So, tama naman, reinterpret. Sinabi naman ng mga editor nito na theological reworking, ni-rework nila yung mga Yahwist. Kasi Yahwist saka yung ibang priestly. So, Sumerian, hindi lang explicit sinabi. Sinabi Near Eastern themes. So, ano pa? Sa flood naman, tingnan natin yung flood. Kinuha ko lang yung may mga kinuha ko yung dalawang may tawag nito. Magkaiba ang storyline. So, a similar story of a great flood occurs in Mesopotamia literature, the Epic of Gilgamesh, but the biblical version transformed it into a lesson on sea judgment and saving mercy of God. Sa Genesis 6:59-17, footnotes. So nasa footnote ito ng Biblia, sinasabi nila na ito ay Epic of Gilgamesh pero transform lang into a lesson on sea judgment and saving mercy of God. So ay dito pala may explicit na pala siya na in-identify niya mismo na Mesopotamian ito. Sumerian text, particularly the Epic of Gilgamesh and the Trahasis tradition. So nasa footnote naman yan. Sabi ni New Jerusalem Bible. Then sa Genesis Tower of Babel, skip natin ito. Baka may magtanong sa inyo dito. Ibang ano ito topic So pati yung Tower of Babel, skip ko yan. Baka may magtanong na naman na tayo ay haano dyan. So in summary, the New Jerusalem Bible recognizes ancient Near Eastern, including Sumerian and Babylonian cultural texts. So nire-recognize niya yung mga Eastern blah blah blah, no? So explicitly minention niya sa 111 notes and introductions. Hindi lang niya sinasite yung Sumerian text by name, pero kasi part ng Eastern cultural text ang Sumerian text. So, hindi lang specify but ini-imply niya. Of course, kahit ako hindi ko ilalagay Enki, Ninhursag, ba't ko ilalagay? Hindi naman yun ang kinikilala kong mga characters. Ang kinikilala kong character si YHWH. So, understandable. Reinterprets this parallel theologically, emphasizing monotheism, moral purpose, and covenant. So, di ba, na-discuss na natin na pinakinis yung Old Testament, niredact nila para yung mga dating maraming mga Diyos, maraming Elohim, ginawa na nilang isa, monotheistic na, at si YHWH na lang yon. Alam nyo na ito. Next. Okay, tingnan natin. Ano ba silipin natin, anong mga sinulat ng
historical context, literary form, dino-double check lang natin baka tayo ay ayokong matangan na tayo ay nambibintang. So dito naman literary sources na mention niya na may Yahweh sa Elohist. Okay, documentary hypothesis na discuss na natin. Historical context, mga most likely daw nangyari ito nung Babylonian exile. Ito alam ko na ito eh. 'Di ba? Ano natin ito nung nakaraan na yung mga ibang naisulat na na-restore after ng Babylonian exile nila. Sige, sa panahon ni Ezekiel. Then literary form, the New Jerusalem Bible introduction acknowledges that the human authors use literary forms conventional to their time, including elements of ancient Near Eastern myths. Laging lumalabas itong Eastern myths to present theological truths rather than intending a purely historical or scientific documents. Ito kasing Eastern myths, yung mga Sumerian text, hindi yun theology, hindi yun religious text. Historical text lang yun. Parang record lang yun. Okay, recording lang yun ha, hindi yun. Walang mga ano doon. Walang mga kung ano-anong mga theology or religious ano doon. Bahid ng religion, wala. Ano lang yun, historical or scientific document lang nila yon. Okay, itong Eastern myths, mga Eastern documents. Kaya siguro ni-refer din ito ng yun yung ginamit ng Old Testament sa Genesis. Okay? Okay. Diretsuhin na natin, ano nga ba itong references and sources na ginamit nila sa pagsulat on Genesis creation and flood account? Focus muna tayo sa Genesis creation and flood account. Huwag muna dun sa iba. Huwag nyo na muna ako i-chat ng ibang topic. Ito muna tayo. Tapusin ko muna ito. Okay? So, ito yung mga references na nasa site. Mesopotamian writings, ancient Near Eastern, cultural context, Sumerian, Babylonian, Mesopotamian, Sumerian, Babylonian, pareho lang yun. Ito yata ang Eastern, Mesopotamian, pare-pareho lang to. Ano? Babylonian, Enuma Elish, Babylonian, Epic of Gilgamesh, Gilgamesh pala, or the earlier Atrahasis Epic. Di ko pa alam tong Atrahasis Epic, ano ba to? Both Sumerian and Babylonian in origin. So itong references nila, tingnan nga natin kailan ba sinulat itong mga 'to, bakit itong reference ng Old Testament? Ibig sabihin nauna pa ito sa Old Testament? Tingnan natin, Okay. Tingnan natin. Tiningnan ko yung archaeology, okay, may world's oldest writing. Ang world oldest writing, silipin niyo na lang ito. Ano ba world oldest writing is ano to, Babylonian and in nearly 2016, hundreds of media outlets around the world reported that a set of recently deciphered ancient clay tablets revealed that Babylonian astronomers were more sophisticated than previously believed. Okay, scientific ito, nahukay ito. Okay, so proof na ito na nearly 2,000 earlier, so every blah blah blah. Okay, first developed ito around 3,200 BC by Sumerian scribes in the ancient city of Uruk. Okay, ito yung ano natin sa archaeology. Alam niyo kasi kailangan natin ng mga patunay, ano? Ayan. So, chinek muna natin ano ba itong sinasabing Sumerian text nitong ano na to? Mga nung Bible, nitong New Jerusalem Bible. Ano ba itong kinukot niya ng mga Babylonian, Mesopotamian, Sumerian, Babylonian text? So, tiningnan natin dito ngayon sa archaeology, kung totoo gang physically may patunay. So far, meron naman mga nahukay na clay tablets. Ayan. Ang tawag nila world's oldest writing. So, ibig sabihin, kung world oldest writing ito pinaka-old na writing. Di ba? Ganun lang naman yun. So, kaya pala ginawa itong reference ng Bible, nung Yahweh, tsaka ng Elohis, nung mga Hudyo. Okay, balik na tayo doon sa ano, okay. So, ano ba itsura ng Mesopotamian writings? Ganito ang itsura. Grinab ko lang ito doon. At sabi nila, pwede na raw ito maano ha. Sabi nila, pwede nang ma-decipher. Recently decipher. Okay, alamin natin paano mag-decipher. Gusto nyo? Ubus oras natin.
Dali lang naman. Ayan yung pag-decipher. Ito yung Mesopotamian writing system. Ayan po. So, yun yung mga equivalent. O, madi-decipher mo na yan. Ito yung equivalent na A, B, C, D, E, F, G sa panahon natin. Okay? So, yan yung writing system ng Mesopotamia. Kailan na decipher? Bago lang, 2016 lang. Oh. Later lang natin na decipher pala ito. Wala pang 10 years. 9 years ago pa lang. Okay, balik. So, yun. And then, kung gusto niyo malaman additional, paano ba create nila, paano create ng Sumerian yung world's first writing system. Ah, Punta lang kayo dito. Sa site na ito. Ano bang site yon? Literary Hub. So dito very maganda yung mga mababasa dito. Kaya sinasabi ko, wag lagi kayong ChatGPT, wag lagi tayong YouTube. Kasi meron din namang minsan kasi hinahype sa YouTube kaya hindi ko, double check ko pa rin. Ayan, so dito kayo, itong The Literary Hub, dito nyo makikita yung mga latest na updates. Okay? Tapos, dito naman sa research network, napakaganda nito MDPI. Ano ba ibig sabihin ng MDPI? Research kasi to research site, halos lahat. Wala, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng MDPI. What is MDPI? Wala. Okay, pero itong MDPI, kung mapapansin nyo, research to? Ito, policy energy for conflicting interest, dynamic evaluation method for pump storage. Mga research materials na dito, scientific research, okay? So, part ng research nila, MDPI, yung Babylonian yan. Babylonian-inspired biblical features and the Yahwistic exilic history. May mga history na dyan, no? Bago lang to, 2025. Ala, hindi ko pa ito nabasa. Naku, baka may magagalit sa inyo dito. Ayan. Canaanite literary culture before the Bible. Oh. Kasi 'di ba may mga kinopya rin si Bible sa Canaanite letters. Nako, wala pa tayo diyan. Mesopotamian pa lang tayo. Ano pa lang tayo? Tawag nito, Genesis. Oh, conceptualizing a priestly word. Blah 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 blah. Ano niyo na lang 'to, i-send ko na ito sa inyo. Oh, new evidence for Asherata. Si Ashera, naalala nyo napagkwentuhan natin ito? Na-discuss natin isa si Ashera. Si Ashera kasi talaga, yan yung kasama ni LLU nung una. Tapos naging kasama rin niya ni YHWH sa history. Hindi ko lang in-expound doon kasi yung oras natin. Anyway, balik tayo. So, yan. Ngayon tingnan na natin. Approximate date, nilista ko na yung lahat ng mga parang ah, text o kaya Bible nila. Parang Bible nila. So tiningnan ko yung Sumerian tsaka Babylonian, sila pala talaga pinakauna. Okay, makes sense. So sila ang early. So tiningnan ko yung creation nila. Sa text nila, may creation sila. Clay ang gamit mixed with blood of a slain god, si Kingu. Tapos yung first man and woman, ang tawag nila Adap or Adamo. Ang female, walang pangalan. Pero yung lalaki, Adamo. Uy, Adamo? Parang Adam ah. Okay. Then si Babylonia naman, sa Enuma Elish, ito pala yun. Clay, galing ang tao sa clay, divine blood din, or essence. Wala lang pangalan sa kanya. So, bakit create ng tao, ang tao? Kay Sumerian, Mesopotamia, sabi niya, Gods form man from clay to serve them, para pagsilbihan ng Diyos, paglingkuran, maglingkod sa Diyos. Adapa or Adamo, though wise, loses immortality after disobeying a divine command. So meron siyang hindi sinunod na utos na pagbabawal or utos na ng Diyos, ng mga Diyos na gumawa sa kanya. Kaya nawalan siya ng immortality. Okay? Then kay Babylonian, humans created to relieve the gods of work. Ay, sorry. Flood hero at na fish team survive a deluge like Noah. May Noah's flood din dito. Bakit ba nasama to? Okay, sa creation muna tayo. So, ito, anyway, so okay lang naman. May Noah's flood din dito. So, dito sa creation, makikita nyo,
Sa kanya may clay or dust or no, plus mix of blood, divine blood. So ito yung oldest known version of human creation, naging basis for later clay and the spirit concept. Clay motif. Okay. So siya yung pinag-umpisahan pala. And then may pangatlo, yung Egyptian, sa kanya naman saliva, spit, tears or sweat. Oh, parang ano to, saliva creator. God's body fluid or speech. Shares divine breath. So word creation, a word, salita, speech, but no clay. So kay Egyptian naman, sa salita na create galing sa ano. Anyway, hanapin na natin yung ano. Huwag na nating isa-isahin. Oh, Bible ito. So ito yung sa Bible naman, dust from ground. Okay. Then yan, yung kinumbine ko na dito, kinumbine na natin yung two accounts of creation, ano. God creates man in his image, gives life by breath, woman is companion, serpent tempts, expulsion from Eden. So, ito lalabas, parang kinumbine itong nasa taas, no? Ito, human arise from parts of cosmic being, galing sa Diyos, Diyos. Ito naman, galing sa clay, galing sa mud. Breath, yung breath ng Egypt, nandito rin sa breath ng Hebreo. Pinagsama-sama niya eh. Tapos, first man from light, ito, kaya na to, Zoroastrian, first couple deceived by evil spirit. So, okay. First man from light, galing sa light, galing sa Diyos. Okay. So, pare-pareho naman. Hmm. Okay. So, inayos ni Ibro at ginawa niya Adam and Eve, siguro from the word Adamo, kaya pala niya ni-reference ito. Okay. Dust clay from ground, divine breath of life, woman from man's rib. Dalawa, magkaiba ito, ano, kinumbine. So, ayun, may idea na tayo. May idea na tayo. Then later, may mga lumabas pa na pag lumabas after Hebrew, hindi ko na masyado yan inaano eh. Pinapansin kasi malaman either kinopya yan sa Hebrew or kinopya dito sa mga nauna pa sa Hebrew. Kasi si Hebrew nga, yung gamit nga nating Old Testament, nangopya sa taas eh. 'Di ba? Tapos kinumbay niya lang para maging isang Diyos lang yung pinanggalingan. Pero ang pinag-umpisa niyan, maraming Diyos yan, no? Maraming Elohim lalabas. Okay? So okay din naman ito Zoroastrian yung after na ng ano Hindu. Ang Hindu tingin ko dito kinopya dun sa Vedic early Hindu nila. So hindi ko naman pinaparatangan na lahat ito ay nangopya na sa Hebreo. Sa Hebrew hindi naman. Chinese to, nga mo Chinese oh. Yellow clay din. Yung Hindu na modern Hindu, clay or clay or thought or isip ng Diyos. Pwede, salita, di ba? First pair, first couple populate earth, moral, halos pare-pareho. Clay din sa Islam. Itong Islam, kinopya lang naman ito sa Old Testament eh. Nagagalit sila pero kinopya lang din nila eh. Reaffirms Genesis. So, kinopya nila sa Genesis. Ayan, no, galing clay. Ang kakaiba lang dito, itong isa ay galing sa tree. Norse, Scandinavian. Pero dito merong from tree, binigyan din ng breath, ng divine breath, yung hininga. So, alas may similarity rin talaga. Walang isang kumbaga walang common na denominator. Meron pa rin. Kung hindi yung clay, yung hininga. Kung hindi yung hininga, yung salita. Okay? So, yon. So, dito patunay naman ito based sa timeline na talagang sa Sumerian and Babylonian, Mesopotamia, ang pinagbasihan ng Genesis. Kaya dalawa ang nagkakaiba-iba yung ano, yung account kasi nga maraming sources na pinagkuhanan din no, yung mga nagsulat, nag-compile. Then later kinumbine nila. So hiwala yung Yahweh source, hiwala yung priestly source, kinumbine into one.
Paano ko ba explain yan? Ito yan. Yan. Ito yung ano, kinumbine into JE. Then may mga nadagdag pa na iba. Okay? Then nagkaroon ng reduction. Okay, so na-combine na. So alam na natin, ano, may timeline na very important ito sa inyo. Meron na kayong pattern. So tingnan lang muna natin yung material creation na gusto ko lang makita kung ano yung mga ano, yung mga material element na ginamit. Tingnan lang natin. Clay, earth, dust. So ang mga gumamit niyan, Sumerian, Babylonian, of course tayo, Hebrew, Islamic, Chinese. So ang mga representative nila si Adan, Adapa, Enuma Elish, Genesis to Quran, diyan yung mga text, kumbaga diyan yung mga text na kasulat. Then divine blood plus clay, Sumerian Akkadian, di ko pa alam to na Akkadian. Atrahasis, Enuma Elish, kailangan kong basahin yan. Pero sa ngayon kasi hindi ko inaral kasi wala namang point para aralin. Kailangan ko lang malaman kung paano nila in-story or ni-record yung creation para meron tayong comparison. Zoroastrian, light radiance, divine fluid, tears, Egyptian, plus yung salita sa Egyptian. Cosmic body, Hindu, wood, trees, Norse, divine thought, isip, word, breath, salita. Hebrew tayo, syempre Egyptian, yung speech, saka Islam. Di ba yung Islam, meron din sila yung sa salita, yung sinabi ni Allah. Sa Egypt naman, yung speech ni Tah. Nasilip ko itong high level nitong Egypt eh. Tah speech. Pero hindi ko pa talaga naaral ng pinaka-detalye. Kasi hindi yun ang focus natin ngayon. So ngayon, ang ginawa na lang natin, tingnan natin, ihiwalay natin yung Genesis 1 sa Genesis 2 na yung priestly account sa Yahweh's account. Itong dalawa na ito, Genesis 1 and Genesis 2, hindi ko na i-discuss kasi napag-usapan natin to last time yung two accounts of creation. So ilabas ko lang yan magkatabi. Ang kailangan itabi natin itong Sumerian kasi ito yung Mesopotamian, ito yung laging sinasabi doon sa King New Jerusalem Bible, siya yung laging kino-quote. So silipin lang natin. Ayan, kino-quote kasi siya eh. Mesopotamian, Sumerian. Okay, balik tayo doon. So kinuha ko na quick quick ano ba to? Quick view. So yung divine name niya maraming gumawa. Elohim, maraming gumawa. Dito, Elohim pero in-emphasize God. Hindi gods sa priestly. Pero pag tinignan mo pa rin, Elohim pa rin eh. Gods eh, di ba? So, dito naman, YHWH Elohim na sa Yahweh's account. Siyempre, laging merong Lord God, YHWH. Pinapangalanan na yan. Kasi alam nyo naman, di ba, na inayos na yung mga YHWH yan. Kaya, in-specify na nila yung pangalan. Pero kinopya nila dito sa Sumerian text. Okay. So ito tingnan niyo na lang ito ha. So silipin niyo na lang ito. Ah dito kung order of creation, man created, last to relieve them para ma-relieve ang Diyos ano sa mga ginagawa nila. Humans created last, male and female together. Dito naman, man created first, woman formed later from his rib. Okay. Then clay mixed with blood dito divine speech. Let there be light. Yeah, let there be sa Genesis 1. Sa priestly pero sa Yahweh, halos the same. Clay, dust of the earth, plus divine breath naman dito. Then yung babae from So dito ang purpose sa Sumerian text kaya ginawa ang tao para i-relieve yung Diyos dun sa mga toil, sa mga mga gagawin nila. Maintain temples and offerings. Yan, yun yung sabi dito. Tandaan nyo ha, itong Sumerian, hindi yan religious book. Ano lang yan, historical record lang yan. Parang history book yan ha. Yan. Sinusulat lang yung mga ginagawa noon. History yan, history recording yan. Okay. Sa Genesis, to work the garden. Okay. So, halos pareho nito, toil. Kasi sa one, iba eh. Mag-steward eh. Tingnan nga natin yung Genesis, toil. Yung word na toil, parang nakita ko kasi yun eh. Toil.
Ano bang toil? Oh, ito. Toil. Toil. Nakita ko na. Sabi ko na. Toil, toil, toil. Diba toil? Toil? Labor. Yan. Sorrow, toil, labor. Okay? So, Genesis ano yun? Dito yun. Wala lang dito nakalagay na. Pero may toil din na sinasabi. So, again, yung purpose of man dito, to relieve gods of toil. Hindi ko nasama dito. Meron din palang toil. Anyway, halos pareho naman yung essence niyan. So, magkapareho itong dalawa. Pag tiningnan nyo, ha? Magkapareho po yung dalawang yan. So, dito ang relationship with the divine hierarchical. May hierarchy, Diyos yung pinakamataas, yung tao maglilingkod o maninilbihan sa Diyos. Dito naman direct ka na sa Diyos, pero may mga conflicts like may mga utos sa iyo. Minsan magtatanong ang Diyos, nasaan ka? Minsan pagagalitan ka, the drive out. So may intimacy mixed with discipline. So may personal ano, kumbaga ano ito material physical na interaction lalabas dito. Emotional attachment, may mga ganun dito. While dito sa one, transcendent ito So more on blessing lang itong Diyos dito sa Genesis 1. Okay? So ano pa ba? Basahin nyo na lang ito. No, dito lang siguro last emotional tone of the deity. Anong emotion nila ang Diyos? Dito na napapagod, napoprostrate, nagpo-proclaim, nagko-complain about labor and noise sa Sumerian. Kaya gumawa sila ng tao. Later, dinestroy din nila by flood. So may flood din dito dahil nainis sila sa tao, maingay. So pinatay nila using flood. Dito sa Genesis, halos same din. So Genesis Yahwist, YSW forms with care but later expresses displeasure, nabubuisit, naiinis, napoprostrate din. Naasar siya, asan ka ba? Bakit mo to ginawa? Curse the ground for thy sake. Ganon. So may cursing din siyang ginagawa si YSWA. So of course, syempre may concern din siya. Binisa niya si Adam and Eve. So may pagkataong ano to parang dito na sa Sumerian, meron silang tawag nito, mm, traits, characteristics based on parang may physical or emotional characteristics sila. Okay. While dito sa one, calm, deliberate, detached, Elohim speaks in measured rhythm, no emotion recorded. Sabi. Wala daw emotional recorded. Then, declare niya yung creation is good. Yan yung sa priestly account. Okay, so dito makikita natin paano nasingit itong Genesis 2:3 dahil multiple sources kinuha nila dito sa Sumerian text dahil ito naman tama nga naman dito nila yan kokopyahin kasi ito pinakanauna and then trinay nila ngayon na i-mix dito sa priestly account. Pinagsama nila sa priestly account para isa lang ang babasahin sa Genesis, hindi trinay nila na i-unify. Kaso hindi pa rin nagawa nga, 'di ba? Lalong may mga lumabas pa tuloy lalo na tanong. Hindi kasi talaga kaya i-mix yan magkaiba yan Okay? So ah yun yung ating tawag nito. Ah, saan ba ako? Yun yung ating findings. Okay? Dito. So ngayon punta tayo, summary na natin yung interpretation again ang purpose of humanity mag-perform ng labor sa Sumerian. Sa 1, rule steward, multiply within a good and ordered creation, image bearer ng Diyos. Dito naman sa 2, medyo dikit kay YSWH, moral and relational being. Form from dust, task to work and guard sana yung guarded. To obey God's command and to live in community. Ganun ang dito. Mostly parang localized nga ito Parang localized siya. Ako naiintindihan ko bakit localized ito kasi for Israel dapat lang ito Kaya nilocalize nila for Israel. Okay?
So take note again, yung Mesopotamian writing is not a religious or theological writing but rather historical one, historical record. Now, maintindihan natin bakit kunopya yun kasi yun yung may historical record. At tandaan nyo, kung papapansin nyo, sa bato sinulat na kaukit, hindi sa scroll. Sa bato. May nabasa nga ako na kaya to pala pinasulat sa bato para wag daw makalimutan ng mga darating na tao ang totoong nangyari. Ang totoong history. Hanapin ko lang yon. Kaya pala sa bato nila in-engrave. Kahit na hindi mo basta-basta masusunog yan, hindi mo mababaha yan, kahit ulanin mo yan, kahit matabunan yan, pag nahuka yan, makikita pa rin yan. Hindi kagaya ng scroll, pag nawala sa jar, sobrang init o kaya mabaha, malagyan ng tubig, sira. Kaya marami na ring nawala at nire-write na lang nila. Kahit sa New Testament, meron, pero ibang topic natin yon. Kaya alam ko sa inyo, maraming may iba sa inyo, maraming tanong sa New Testament din eh. Di po ba? May mga tanong nga minsan eh, sabi eh, yung try natin na gawing next topic, kailangan pa po ba ang bautismo? Eh, may nakasulat doon, utos ni Kristo, di ba? Yumaon kayo at mangaral, mga bautismo. Di ba? So, may mga concern na gano'n, lalo na ngayon. Kasi nga, yung mga nawala na ng tiwala dyan sa mga religious organization, ako pasintabi kay Brother Willie Santiago, baka makagalitan ako nun. Siyempre, meron siyang inaakay na samahan. So, of course, ito naman ay akin lang, opinion lang ito at based lang naman ako dito sa mga nadidiscover natin. Wala naman akong sinabing kapag hindi ito ang sinunod ay may impyerno na. Wala tayong claim na gano'n. Hindi ako naniniwala na pagka ganito ganyan may impyerno na. Pag hindi ito yung aral na ganito gano'n eh impyerno na hindi na yan. Hindi ako diyan naniniwala. Pero may mga religious organization na naniniwala diyan. Ako hindi ako diyan naniniwala na pag wala sa organization nila impyerno na. So anyway, ba't tayo napunta dito? So ito yung sinulat sa bato para yun nga yung may nabasa ko sa ibang ano na lang siguro pag dinitel natin. Ipinasulat talaga ito sa bato, isinulat talaga ito sa bato para wag daw makalimutan ang totoong nangyari nung mga panahon na yon. Kaya pala ito ang ginamit talaga na batayan ng Yahwist tsaka priestly. Kasi matibay na batayan yan. No? In fact, itong old first writing system dito, itong Sumerian, dito na kasi nakalagay yung mga giant, yung mga Gilgamesh, yung mga giant na kasulat dito, mga higante. Kaya nga kapag babalikan natin balik tayo dito sa, ito, sabi dito, sa Genesis 6:4, makapangyarihang lalaki ng mga batog ng unang panahon. Unang panahon. The same became mighty men which were of old, men of renown. Yung panahon yun ng, ano ba yung panahon ng una? Ito yun. Panahon ng una. Ito. Panahon ng Sumerian, Mesopotamia, Babylonian. Yung Epic of Gilgamesh. Nandiyan yung mga, may nakbasa ako dito na, si Gilgamesh kasi higante din yan eh. Higante yan. Tama ba? Si Gilgamesh ay higante? Ay, teka, baka magkamali ako kung ano sa mga Epic of Gilgamesh. Oo, tama, higante si Gilgamesh. Higante siya. Is Gilgamesh giant? Alam ko higante ito. Nakita ko na to eh. Yes, Gilgamesh is depicted as giant. Two-third God and one-third human. Gets naman natin ito eh. Na, kaya kasi dahil nga 'di ba kumuha ng mga asawa yung ano at nanganak ng mga higante. Ano to, may debunking the myth of Gilgamesh. May mga debunking the myth of Gilgamesh tapos meron na ngayon na hukay. Inano ng CIA.
yung nakahukay, alam niyo ba yung nangyari? Nahukay itong kay Gilgamesh eh. Nahukay niya yung tawag nun? Haba ng ano, tawag yung parang casket niya. Anyway, saka na natin anuhan yan. Okay, so si Gilgamesh ay giant. Si Gilgamesh ay giant. Bakit tayo napunta sa giant ng Gilgamesh? Ba't ba tayo napunta doon? Wala ako. Anyway, okay, kasi nga sinasabi natin dito sa ah, Genesis, ito, men of renown. Ito yung mga giants eh, na became mighty men, men of renown, nung which were of old, nung unang panahon. Sila yon. Panahon niya ng una, which is yung, ito, Mesopotamia. Yan, mga panahon yan. Yan yung tinutukoy. Okay? So, tingnan natin na simplify natin yung comparison ng timing, napakalayo pala. Ito yung Hebrew, dito sila nagsulat na ng mga ano ng sinulat yung sabi nga nila si Moses nagsulat ng ibang ano Old Testament yung Genesis sabi sinayos nila. Okay, okay anyway, lumabas yun that is around after 2,000 years. So meron ng Sumerian. May Sumerian tsaka Egyptian na Sumerian yung Babylonian. Ito yon 2,600 to 2,000 BCE. So kung titingnan mo, predates 2,000 plus years sa Hebrew Genesis. Ngayon ang tanong, Doc J, kung si Moses sumulat nun, eh di kinopya niya lang sa Sumerian, Egyptian, lalabas ganun. Ano gagawin natin? Eh, sinabi na ng Biblia na ganun nga eh. Bible ang nagsabi na nakita natin. Alam nyo, pag inugat pa yan sa ano, kikilabutan kayo dyan sa aklat. Yung sa Torah mismo, sa Tanakh, tapos may mga oral traditions pa sila, meron dun mababasa nyo. Tapos basahin nyo yung Bible ng ano, wala pa tayo, di pa natin explore yung Egyptian Bible. Yun yung pinakakompletong books ng Bible. Di ba kasi gamit natin ngayon, 66 books eh, protestante. Ako, hindi naman ako protestante, pero ginagamit ko. Meron pang katoliko, so bibigyan din natin ng chance yung Catholic books, yung iba doon, 71 books. After Catholic, yung ano naman, yung Egyptian ba? Ethiopian Bible, sorry, hindi Egyptian Bible, Ethiopian Bible. So, yun, kumpleto talaga yun. May mga ano doon, nandun yung parang pre-Adamic race eh. Meron doon eh. Kasi pag 66 books lang ginamit mo, redacted na rin yun. Siyempre, pag yun lang tinanggap mo, hindi mo natatanggapin yung iba, lalabas, mythical na sa'yo yung iba. Eh, yung pala eh, kahit yung Genesis doon, galing din sa parang myth eh. 'Di ba? Eh, kinopya rin lang pala eh. Pero myth ba yun? Hindi. Nakasulat sa bato eh. Pinasulat sa bato eh. Wala nga tayong mahukay na Ten Commandments na nasa bato. Palusot lang yung, sorry baka magalit kayo sa si Moses ba ibabato niya yung, biruin mo ha, na sinulat sa bato ng Diyos. Binigay kay Moses, tapos binato ni Moses, binalibag niya yung Ten Commandments, ibinalibag niya yung baton, nabasag yung bato. Tsaka bakit ano, yung bato na yun eh, ano yun, magaan lang? Ang daming tanong dyan pero wag na nating anuhin yan kasi mayayari na naman ako, araw-arawin na naman ako niyan ng mga YHWH loyalist. So kasi titingnan nyo naman, no, buti pa ito, nagpasulat yung, di naman just yung nagpasulat sa bato, preserve. Sana may mahukay na Ten Commandments, no? Baka naman meron. Baka meron akong hindi alam, mga kapatid. Eh, ano nyo naman, share nyo. Ten Commandments na nahukay sa bato. Ang bato yung very old. Na ang age ay, ano ang age dapat? 600, 500 BCE. Kasi itong nahukay na ito na sa bato, 2,600 BCE yung carbon dating tsaka yung date mismo. So anyway, yun ang dahilan kung bakit nagkaiba-iba yung Genesis creation tsaka yung tawag nito, Genesis creation tsaka yung Noah's flood. Kasi kinumbine na rin nila. Pinaganda nung ano, nung mga nagsulat ng Old Testament,
tapos inayos nila na maging maayos na mas kapani-paniwala at kailangan maging isa lang ang Diyos na lalabas doon. Lumabas na isa lang, monotheistic, maging monotheist. Oo. So para malabas din 'yon, kailangan mailabas nila yung isa pang kasulatan do'n na God, yung ano, yung create ng yung source, isa lang ang source. So kinombine nila yung para mailabas nila yon na isa lang at later on may pasok nila na si YHWH lang yon. Kahit ang totoo si YHWH ay galing din sa ibang deity. Na yun naman ngayon nga ang kaya nagka-leche-leche, nagkagulo-gulo sila kasi sa mixture na ginawa. Ayan. Siyempre 'pag hindi naman bukas ang isip natin sa gano'n, sa further research pa, may level ang pagre-research po kasi. Hindi lahat ng sinasabi sa YouTube or sa research material, papaniwalaan agad natin. Mag-uugat pa talaga tayo sa pinakaumpisa. Kasi yung mga Torah, mga redacted, ni-research din nila yun eh. Pag ni-research mo, sa Torah pala ganito. Pero tatanong doon, sino ba sumulat ng Torah? Paano ba din ba sila nag-conduct ng research? Ano bang source nila? So, ganun tayo. Sige po, sana po ay may natutunan dito at makapagbukas ito ng further research naman na activity nyo. So ito muna yung high level research natin sa topic na ito. Very high level lang po. Please continue your own individual study. Discover the light within you. Kasama and ito yung New Jerusalem Bible, meron sa amazon.com. Magkano to? $20. Sa mga interested lang naman, meron pang isang klase. Maganda tingnan yung covering niya. Wait lang po. Ganda yung cover nito, 35, mas mahal. 2019 edition. Ayan, sa mga interested, mag-further study pa. Okay, hanggang dito na lang po at God bless sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating source, sa Diyos na totoo. And thank you po. Bye-bye.